Ang kwento ni Cinderella, para sa mga kabulilit. Hello mga kabulilit, may tanong ako. Sino dito ang mahilig maglinis sa bahay? Ehem, baka hindi lahat, no? Pero paano kaya kung biglang may dumating na magandang fairy godmother at ginawang kumikinang ang damit mo? Oy, exciting yon! Handa na ba kayo sa kwento ng isang mahiwagang gabi na nagpabago ng buhay? Aba, kwento na ito ni Cinderella. Noong unang panahon, may isang mabait na dalaga na ang pangalan ay Cinderella. Siya ay nakatira kasama ang kanyang masungit na madrasta at dalawang inggit-era niyang kapatid na babae. Araw-araw, pinapagawa siya ng mga gawaing bahay. Magluto, maglaba, at maglinis ng sahig. Pero kahit ganoon, laging nakangiti si Cinderella. Kahit masakit ang pakikitungo sa kanya, hindi siya kailanman naging masama o reklamador. Isang araw, may dumating na balita sa buong kaharian. Magkakaroon daw ng malaking sayawan sa palasyo, at lahat ng dalaga sa kaharian ay imbotado. Napakaganda ng pagkakataong ito, dahil ang prinsipe mismo ang pipili ng kanyang mapapangasawa. Siyempre, excited na excited ang mga kapatid ni Cinderella. Sinimulan nilang sukatin ang mga mag-agarang damit nila. Pero si Cinderella, hindi pinayagan ng madrasta. Ikaw, pupunta sa palasyo, sabi ng madrasta habang nakangising masama. Mas mabuting linisin mo ang buong bahay habang kami wala. Kabulilit, ano kaya ang gagawin ni Cinderella? Hihintayin na lang ba niyang matapos ang sayawan habang naglilinis ng kusina? Aba, abangan natin. Nagustuhan mo ba ang kwento? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na kabanata. Habang umiiyak si Cinderella sa hardin, biglang lumitaw ang kanyang fairy godmother. May kumikislap na ilaw, at isang mahiwagang boses ang nagsabi, "Bakit ka umiiyak, iha?" Sinabi ni Cinderella ang kanyang problema. Ang sagot ng fairy godmother, "Hindi pwedeng, hindi ka pumunta. Ako na ang bahala." Ginamit ng fairy godmother ang kanyang mahiwagang wand, at pak, boom, isang malupit na magic spell. At sa isang iglap, ang mga basahan ni Cinderella ay naging magandang damit. Teka, pero may paalala, si fairy godmother. Hanggang hating gabi lang ang bisa ng magic, kaya kailangang makauwi agad si Cinderella. Huwag makakalimot ha. Nagkaroon siya ng magarang karwahe. Dala ng mga kabayong dating daga. Pagdating sa palasyo, napahanga ang lahat. Sino itong bagong prinsesa? Si Cinderella nga, pero syempre, wala silang ideya na siya pala ang taga-walis ng sahig. Dahil sa kanyang ganda at karisma, napansin agad siya ng prinsipe. At magdamag silang nagsayaw ng waltz. Wala nang iba sa mata ng prinsipe, si Cinderella lang. Buong gabi silang magkasama, nagkwentuhan, nagtawanan, at parang silang dalawa lang ang nasa mundo. Pero nang marinig ni Cinderella ang orasan na nagsisimulang tumunog ng 12:00, bigla siyang nagpaalam. Tumakbo siya palabas ng palasyo, at naiwan ang isa niyang sapatos na kristal sa hagdan. Sinubukan siyang habulin ng prinsipe, pero mabilis siyang nawala. Ang prinsipe, syempre, hindi papayag na hindi makita muli si Cinderella. Hinahanap niya ang dalagang nagmamay-ari ng sapatos sa buong kaharian.
ipinaanunsyo ng prinsipe, na pakakasalan niya ang dalagang magkakasya, sa sapatos na kristal. Sinuyod ng mga kawal, ang bawat bahay at sinusubukan, sa bawat dalaga ang sapatos. Isa-isang sinubukan ng lahat, ng dalaga sa kaharian ang sapatos, na glass slipper. Nang makarating sila, sa bahay ni Cinderella, sina Anastasia at Drizella, ay sobrang sabik, na subukan ang sapatos. Pinilit nilang ipasok, ang kanilang mga paa, pero kahit anong pilit, hindi talaga kasya. Nang dumating na ang oras, para kay Cinderella, nako, akala mo galit na galit, si Madrasta. Ayaw niyang payagan, si Cinderella na subukan, pero hindi siya nakalusot, dahil mismong mga sundalo na ang lumapit sa dalaga. At nang isinuot na, ni Cinderella ang sapatos, aba, swak na swak. Siya nga ang hinahanap, ng prinsipe. Dinala siya ng mga sundalo, pabalik sa palasyo. At pagkakita ng prinsipe kay Cinderella, agad niyang nakilala ang babaeng, kanyang nakasayaw. Ikaw ang babaeng hinahanap ko. Sigaw ng prinsipe, at walang alinlangan, na ipinahayag niya, ang kanyang pagmamahal. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng isang engranding kasalan, sina Cinderella at ang prinsipe. Ang buong kaharian ay nagdiwang, at naging pinakamasayang araw iyon, sa buhay ni Cinderella. Hindi na siya kailanman, magtatrabaho bilang tagalinis. Pero nanatili siyang mabait, mapagpakumbaba, at maalalahanin. Hindi lang natapos ang kwento sa kasalan. Si Cinderella at ang prinsipe, ay naging isang magiliw na hari at reyna. Lagi nilang iniisip, ang kapakanan ng kanilang mga tao. Nagtayo sila ng mga paaralan, para sa mahihirap na bata. Nagtulong-tulong upang mapabuti, ang kalusugan ng kanilang kaharian, at palaging binibigyan ng respeto ang bawat tao, mahirap man o mayaman. Paano kaya ang Madrasta, at mga kapatid ni Cinderella? Nung una, nahihiya sila kay Cinderella. Natatakot din sila na balikan, ni Cinderella ang masamang ginawa nila. Pero si Cinderella, sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas niya, ay nanatiling mabait. Sinabi niya, hindi ko kayang magtanim, ng galit sa puso ko. Mas mabuti nang tayo ay magkaayos. Dahil sa kabaitan ni Cinderella, natutunan ng Madrasta, at mga kapatid na magbago. Ang kanyang mga kapatid, ay natutong magtrabaho at tumulong sa ibang tao. Ang Madrasta naman, ay humingi ng tawad at natutunan, ang halaga ng pagmamahal at respeto. At ayun na nga, kabulilit, si Cinderella ang naging reyna, ng kaharian. At ang dating malungkot niyang buhay, ay napalitan ng saya at tagumpay. Natutunan din ng Madrasta at mga kapatid niya, na maging mabuti sa iba. Mga kabulilit, ang pagiging mabait, matyaga, at mapagpatawad, ay may gantimpala. At laging tandaan, huwag mawawalan ng pag-asa, kahit sa mahirap na panahon. Sino ang mag-aakala, di ba? Ang fairy godmother pala, ay pwede ring dumating. Kung kayo si Cinderella, ano ang gagawin nyo kung makita nyo, ang inyong fairy godmother? Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe, like and share, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na kwento.